Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong bagong tutorial ngayon mga master at ito is laging tinatanong nating mga beginners. Paano ba gumawa ng lead? Yan. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Nagbigay yung ating kamaster, sabi niya gagawa daw tayo ng lead. Chord progression is G, E minor, C, D. Ito na mga master, pero bago lahat mga master, pasalamatan ko pala yung aking mga kapwa ko, mga musikero dito sa ating channel mga master, yung nagsusupport sa akin sa mga comment section mga master. Sobrang na-appreciate ko yun mga master at napakalaking tulong po yun mga master para masagot natin yung mga nag-i-start pa lang sa pagigitara. Kung mapanood mo to yung video na to mga master, maraming salamat mga master. Again, napakalaking tulong yun mga master. At kasama ka na rin mga master sa mission ko mga master na tulungan yung mga nag-uumpisa. Let's go! Yun, para sa ating tutorial ngayon mga master is meron tayong G, E minor, yan, C at D. Yan yung ating chord progression na requested ng ating kamaster. Dahil meron tayong chords na G, E minor, C, D, meron tayong major scale na G major scale. At ito yung mga nota na napapaloob sa ating G major scale. At mga master, meron na tayong tutorial ngayon mga master kung paano natin makuha yung ating mga triad bawat chords. So hindi ko na ituturo ngayon dito mga master para hindi mapahaba yung video natin mga master. Sa mga di nakapanood nun mga master, sana mapanood nyo yun mga master kasi malaking tulong po yun mga master para maintindihan nyo ang tinatawag natin dito ngayon na triads. So isusulat ko na yung triads dito ng ating G mga master. Sa G natin mga master, meron tayong triads na G, B, D. Or meron tayong root, lagyan ko na lang ng R, third, at fifth. Yan. Sa A minor natin mga master, dito ko na lang isulat mga master yung root. Meron siyang flat third or B3. Yan. At ito yung kanyang fifth. At sa C natin mga master, meron tayong root na C, third, E, at G yung kanyang fifth. Yan. At sa D natin, ganun din, meron tayong D, F sharp, at A. Yan. Sana ma-gets nyo itong mga master. Kasi napaka-laking tulong nitong lesson natin na itong mga master para sa nag-aaral mga master. Paano mag-solo. So ito na mga master, itatakil ko na sa inyo mga master kung bakit mahalaga na meron tayong target note mga master. Kasi sasakto talaga siya sa chord natin mga master, lalo na pag yung target note natin nasa triad mga master. Pero ito take note mga master, lilinawin ko mga master, ang target note is hindi nangangahulugan na sa triad ka lang. Pwede ka namang pumunta sa fourth yung target mo or sa second, sa 7. Ang target note na tinatawag na yung nota na itatarget mo. Pero ang tinatawag naman na triads na sinasabi ko na tatargetin mo yung nota na nandoon sa triads para swak siya doon sa chords. At meron ding tanong mga master, okay lang ba na iba yung target note or kahit wala doon sa triads? Okay rin yan mga master, kahit nga dalawang nota lang basta't meron kang melody sa isip mo. Ito yung ibig kong sabihin mga master na ikaw yung mag-construct mga master. Laruin mo lang muna yung major scale. Ito, wag ka munang pumunta doon sa ibang mga frets. Dito ka lang, focus ka lang sa isang bar na major scale yan. Pwede rin dito. Pwede dito. Basta isang bar lang master, wag mo munang i-combine lahat. Kukumpos ka ng mga nota na dito lang din nakabase sa major scale. Kasi pag hindi ka babase doon sa major scale ng ating chord progression na G, E minor, C, D, lilihis talaga yung tunog noon. So, unang-una ay familiarize mo muna siya. Then, kahit hindi mo naman babaybayin to lahat, pwede kang i-randomize mo siya. Pwedeng
Yan. Magbigay ka ng combination mo mga master. So para sa akin mga master, ito. Wala akong target note. Kumbaga, isipin ko lang talaga yung makonstruct ko dito sa scale na to. Halimbawa, yan. Yung tatlong nota na yan. G, A, D. Yan. Kailangan din, isasabay din natin sa metronome mga master. Ang sinasabing metronome, nandun ka pa rin sabay ka sa beat mismo ng ating backing tracks. O, ito namang master, ipi-play natin itong mga master. Gagamitin ko itong tatlong nota na to. Kumbaga sa scale natin, siya yung root, second, at fifth. Yan. Sa apat na chords. 3, 2, 1. Bayan mo rin tempo. Pwede mong balik rin. Yun. Makakagawa ka ng mga melody dahil doon sa ating major scale na G. Huwag ka talagang lalay mga master. Example ko lang yung mga master. Magbigay pa ako ng example. Halimbawa, itong example natin. Yan. So, meron tayong B, C, D, G. Pero yan, kabilang pa rin yan sa skala. So, ulitin natin. Gawin natin yan sa ating chord progression na 4. Pero yun lang, balik-balikin lang din natin. 3, 2, 1. Baguhin ang tempo. Nakakagawa ka na ng solo lead. Ang gagawin mo lang kasi is huwag kang matakot na maggawa ka ng melody dyan sa chord progression. Kasi pag nasa scale ka, talagang pasok yan. Ito namang master, sabihin ko ulit, maganda na alam natin yung ating fretboard, yung mga nota. Kasi pag titignan kasi natin ang ating fretboard, alam na natin kung saan yung mga root, saan yung third, yan, saan yung fifth sa ating major scale na G. Yan. Kasi example, ito lang din ang pag-aralan natin, yung G major scale. Pag ito lang din ang fokusan natin, makukulong na tayo dito sa area na to. Yun yung ibig kong sabihin mga master. So example natin kanina mga master is, di ba meron tayong G major scale, ito. So tingnan nyo, may root dito sa ating 15 fret dito sa ating pinky. So, nakaka-extend tayo ng ating scale. Ngayon, another root dito mga master sa 12 fret. So, meron pa tayong strings dito sa taas at alam natin yung octave ng ating major scale. So, pwede pa natin siyang patrasan mga master. Dahil meron pa tayong strings dito, yan, at dito root ulit, pwede pa rin tayong aatras mga master. Yan, ang ibig ko sabihin. Ito na mga master, i-access natin yung mga nota na yun mga master na tinakbuhan natin ngayon. 3, 2, 1. Yun. Pag alam mo yung fretboard mo, mga nota dyan sa fretboard mo, marami ang ideas. Continuous yung ideas. Hindi tayo mauubusan ng ideas mga master. Kumbaga, hindi siya limitado.
pag alam natin yung mga nota sa ating fretboard. Unlike doon sa focus lang muna tayo sa isang scale, din sunod naman isang scale. So, hindi ko rin sinasabi na hindi ka matututo dyan kasi dyan din ako nag-start mga master. Kaya nga ngayon nalalaman ko yung fretboard is tinuturo ko talaga sa inyo mga master. Nung time na yun na hindi ko kabisado yung fretboard mga master, kabisado ko lang kumbaga yung G major scale. Then pag nagpapalit na kami ng key, example meron kaming B flat, so maninibago na naman ako kasi ito yan mga master oh. Pag hindi natin alam yung buong fretboard natin, ang tingin natin dito sa fretboard, limitado. Kumbaga ito lang yung nakikita natin yung example lang, G major scale ito. Yan. Or meron kang isa pang alam dito. Yan. So, doon lang, limitado ka. Unlike doon sa, alam mo yung fretboard, kasi billions yung mga gagawa mong kombinasyon at ganun kalawak. Mabubuksan ang isip mo pag alam mo yung fretboard. Yan. At makakagawa ka na ng sarili mong solo. Kagaya nito kanina mga master, ang ginawa ko impronto lang yung mga master. Hinayaan ko lang yung isip ko kung ano yung mga nota na ilalabas sa aking daliri. Ngayon, dahil kabisado ko na yung fretboard at alam ko na yung mga nota doon sa scale na G major scale, nalalaro ko na siya na komportable ako na hindi ako nahirapan kung ano ang susunod. Yan, ganun yan siya mga master. Kaya, ulitin ko ulit mga master, kung gusto nyo na mabuksan at mapalawak yung learning nyo sa pagigitara, unahin nyo i-memorize yung fretboard. Wag muna kayong mag-sepra. Fretboard, memorizein nyo. Then sunod nyan is mag-scale na kayo. G major scale. Yan. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon ito ng ideya sa inyo mga master, na mga gustong matuto na maggawa ng sarili nilang solo. So this is Smart Music. God bless you all. Peace out.